You are watching United Pentecostal Church Word in Season out of Season. Purihin ng Panginoon, isang biyaya at pagpapalang aking pong ipinapaabot sa lahat ng mga tagapagsubaybay ng ating pong daily devotional message. At tayo po ngayon ay nasa part 2 ng ating pong subject na overcoming emotions. At ito po'y tinatalakay natin sapagkat marami po tayong nabalitaan o nababalitaan ng dahil sa kanilang emotion, dahil po sa kanilang galit, ay humantong sa hindi magandang mga pangyayari. There are important points to consider in overcoming emotions. Number 1, there are things or events in our lives that is beyond our control. But the good news is, we can control our response. We can control our reactions. Yes, meron pong mga bagay sa mundong ito na mga nangyayari na hindi po natin kontrolado. Bagamat may mga bagay na ayaw po natin mangyari, nangyayari naman o nagaganap at hindi po natin kontrolado. Pero ang ating kontrolado ay yung ating paraan ng ating pagtugon, pag-response o yung ating reaction sa mga nagaganap na ito sa ating paligid na hindi natin kontrolado. And dapat po nating tatandaan mga kapatid at mga kaibigan, ang isang bagay na nangyari o naganap na, hindi na po natin ito mababawi. Kahit ano pong galit, kahit ano yung ating paglulupasay, pagwawala na gagawin, ito po ay nangyari na. Number 2, be slow to anger. Tayo po ay maging mahinahon o kaya maging mabagal tayo sa pagkagalit. Sinabi sa Aklat ng Santiago, chapter 1, verse 19 to 20, ganito ang ating mababasa. Nalalaman ninyo ito, minamahal ko mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Ilang pangyayari na po ba ang dahil sa galit ay humantong sa hindi po magandang mga pangyayari at hindi po magandang mga kaganapan? Ang sabi po ng Biblia, magmaliksi sa pakikinig. Huwag salita po agad ng salita. Baka maling version, baka maling conclusion yung nasa isip natin. Minsan dahil hindi natin pinapakinggan yung panig ng isa, humahantong sa, kumbaga, conclusive statement, yung kung ano yung nasa isip, ay kanyang inibinubulanas, yung pala, hindi naman pala ganun yung talagang pangyari. Kaya kinakailangan magmaliksi tayo sa pakikinig at magmakupad sa pananalita. Paano po kung ang iyong pakiramdam parang gustong-gusto mong gumanti? Ano ba yung dapat mong gawin? Ang sabi po sa aklat ng Roma chapter 12 verse 19 to 21, huwag kayong mga gigantihan, mga iniibig, kundi bigyan daan ninyo ang galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo, sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ay mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkos daigin mo na mabuti ang masama. Napakagandang mga pananalita na sa panahon na tayo po'y nakakaramdam na parang gustong-gusto po natin gumanti dahil ang pakiramdam po natin na tayo ay naapi. Ang sabi ng Biblia, huwag kayong magsiganti. Bigyang daan ninyo ang galit ng Panginoon. Sapagkat iba po yung ganti, iba po yung galit ng Diyos kaysa po sa ganti at galit ng tao. Ang ganti po ng Diyos ay hindi po talaga natin bearable o talagang magsasuffer po talaga tayo ng gusto. Kaya nga, mas mainam, nahayaan po natin ang Diyos ang gumanti. Ang sabi po sa talatang 21, huwag tayong padaig sa masama, kundi daigin natin ng mabuti ang masama. Number 3, think before you speak. Pag-isipan mo muna, mag-isip ka muna bago ka magsalita. Sapagkat ang hindi magandang pananalita ay humihila ng pagtatalo, pagkakagulo o pagkakaalitan. Kinakailangan tayo po'y matutong huminto sa pagsasalita ng mga provoking statement or yung mga pagmumungkahing pananalita. Na parang bagang ginagatungan pa natin yung tao o kaya hinihila pa natin yung ating sarili na magalit pa. Yung mga provoking statement, kinakailangan pag-aralan natin, itigil yon o saway natin mismo yung ating bibig na magsalita ng mga ganong pananalita. Alam niyo po, ang tunay na tapang hindi lamang po ay nasusukat kapag lagi kang palaban. Ang totoong taong matapang ay responsable sa kanyang mga hakbang. Alam niyo po, ang pag-iwas sa kaguluhan ay hindi po nangangahulugan na ikaw po ay duwag. Ito po ay nagpapakita lamang na ikaw ay merong malawak na pangunawa sa kung ano yung mga bagay na pwedeng mangyari. Sinabi po ng Kawikaan, chapter 29, verse 22, ang aong magagalitin ay humihila ng kaalitan, at ang mainting tao ay nananagana sa pagsalangsang. Kapag ang tao po pala ay mainiting ang kanyang ulo, nananagana sa pagsalangsang. Ibig sabihin, nananagana po yan sa paglabag
na nanagana po sa pagsuway. Tanda po natin, kapag ang tao ay mainitin at magagalitin, gulo at away ang kanyang tatamuhin. Alam niyo po, kung apoy ang isa, kinakailangan yung isa po ay tubig. Kung ang kausap mo apoy, naglalagablab, dapat ikaw po ay tubig. Upang yung apoy, yung baga, yung init ay mamatay. Sapagkat kung parehas kayong apoy, masusunog po yan. Pero kung apoy siya, apoy yung isa ay tubig, mamamatay po yung tensyon, mamamatay po yung apoy. Ano po ang sabi ng Kawikaan, chapter 15, verse 1? Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng puot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Pag-aralan po natin magsalita ng mahinahon. Soft answer, sapagkat ito ay nakapapawi ng puot. Katulad binabanggit ko po, kung ang isa ay apoy, dapat ikaw ay tubig. Purihin po ang atin pong Panginoon. Nawa sa part 2 pong ito ay meron po tayong napulot na aral at bukas itutuloy po natin ang ilang pang mga bagay na dapat nating maintindihan. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo.